Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Ayan, repost ko ito, no? Yung una kong upload nito, hindi pala gumagalaw ang pyesa. Ano ba yan? Hindi ko napansin. Pero pasadahan uli natin ngayon mga kamatyas. Ang napili kong best game sa round number 1, day 1 nila ng rapid 25 minutes plus 10 seconds increment ay sa bakbakan nila World Champion Ding Liren ng China at ang pambato ng USA, Super Grandmaster Fabiano Caruana dito sa kanilang freestyle or Fischer Random Chess. Iba tawag ngayon ha. Freestyle. Sa iba pang mga bagay, atin munang silipin ang mga detalye dito para magkaroon tayo ng ideya. Ang mga nagbabakbakan dito ay sila world number 1 Magnus Carlsen, world champion Ding Liren, Fabiano Caruana, Alireza Perugia, Vincent Keimer, ayan, nasa home court, taga Germany, Nodirbek Abdusatorov ng Uzbekistan, at si Dumarahu Gukesh ng India at Levon Aronian. At ito po ang kanilang mga pinaglalabanan dito. Ang champion ay tatanggap ng $60,000, mahigit 3 milyong piso sa atin yan. Second place, $40,000. Third place, 30, 20, 15, 12, 10, 8. Yan po ang pagkakasunod-sunod. Big time ang torneyong ito. At ito po ang schedule nila. February 9 to 10 ang Rapid. Tapos quarterfinals kagad sa kanilang long game. Nagkaroon ng long game ang Fischer Random ngayon. Semifinals ng 13 and 14 at February 15 and 16 ang pinale. Ito naman ang kanilang venue dito sa Hamburg, Germany. Napakaganda ng tanawin, no? Napapaligiran sila ng mga halaman, puno, presko dyan sigurado mga kamatyas. Okay, at eto na, pasadahan na natin ang first best game. Nag D4 si Ding. Yan po pala ang randomized position nila sa baba. Ganyan talaga Fischer Random. Pero yung mga pawns pare-pareho lang ang pwesto niyan. Okay? Nag F5 dito si Fabiano. Kumbaga sa real chess, ito po ay Dutch defense. Pero bungad pa lang, bad move na. Ayaw ni Stockfish ang tira na yan. Dapat daw ang tira H5 ang good move dito. Wala pa kasing opening theory dito kanya-kanyang diskarte. Nag F5, C4, B6, ayan, para controlled kagad. Nag B4. Teka muna, bakit ang aga may mga bad movean kagad gusto naman dito, H4 naman. Siguro para makahinga yung tore, makalabas kagad, balik tayo sa B4. Nag E6, ayan, para pakawalan ng bishop. Hindi ko na po papansinin yung mga ganyan kasi para sa akin logical naman F3, ayan, ang gusto dito para makawala ang diagonal ng bishop and later on to control the center. Knight D6, tineret ang pawn at nag-Knight D2 depensa, nag-F4. Nagandahan ako sa F4 na yan mga kamatyas dahil simpleng tira pero ito kasi ang paparating para puntahan ang weak E3 square. Yun pala ang butas na na-create dito sa pagkakatirang F3. Nag-Bishop C2, inabangan kagad ni Ding. Sige, lundag. Nilundag nga. Obligadong tagpasin yan. Capture, ay interesting ang ginawa dito ni Fabio. Kasi nagpa-double pawn Normally, di ba, tore yan para manatiling maganda ang pawn structure. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, iiwasan ng double pawn. Pwede rin yan. Kasi ito po, talagang iniispatan ni Fabi ang weak E3 square. At nag-Knight D3, another bad move ni Ding. According to Stockfish, H4 pa rin. Grabe, kahapon pa pala yung H4 na yan. Gustong-gusto ng computer engine yan pero balik tayo sa Knight D3, Queen E3 check, good move. At napilitang iharang ang tore. Hindi kasi pwedeng iharang basta-basta ang reyna dahil tagpas ang knight sa dito. Kaya Rook F2. Yun nga lang mga kamatyas. Ayun, nakita nyo na? Naispatan nyo na? Sige po, pang puzzle ito, simpleng pitik lang to, pakiguess. Lalamang kagad si Pabi nakita ni Pabi yun. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Boom! Grabe, may sundot na pala ng Bishop H4. Maipapalit ang Bishop sa tore. Mako-quality down si Ding. Nag-Knight F1, paalis sa reyna, kinapture na tore, capture, ayun. Nagmadali naman dito si Fabi, Biglang baliktad ang evaluation bar, Dapat daw ang tira, Queen E7, iwas lang. Total, lamang naman ang exchange. At, ayan,
May pressure dyan mamaya after knight c6, mga ganon. Pero wala minadali Kinapture kagad, capture, nag d5 and nag knight d2. Yun naman ang yung tirang yan ang medyo nagpa-buwelta ulit ng lamang sa side naman ni Fabi. Para manatiling slightly better for white, knight takes f4 na daw. Pag kumapture sa c4, then b5. Ayun, yan pala mga malalalim na tirahan dyan, ano? Tapos, para walang knight c6, di makadevelop. Kung mag knight d7, magda knight e3. Grabe, no? Mas gusto pa ng engine ang puti dito. Okay, tapos mag-rook c1, mga ganon. O, balik tayo. Nag knight d2, d takes c4, knight takes c4, and g5. Okay? Sa kagustuhan ni Fabi na iligtas yung pawn sa f4, nag g5 pero bad move. Mas maganda raw yung bishop to d5. I-threat muna ang knight, tapos knight ce5, and bishop takes a2. Okay? Mahaba-habang kalkulasyon yan, pero yan po ang pinaka-safe na nakita ng computer engine. Pero balik tayo sa g5. Bakit bad move? Meron kasing bawi ng d5. Ayun, walang pupuntahan ang tore. Kinapture ang pawn. Napadali naman dito si world champ. Dapat daw ang tira rook c1. Protection sa knight para may pressure din sa c7. Total, hindi rin naman makakawala ang tore. Anytime naman pwedeng capturein yan. Minadali ito pinagkaiba. Nung kinapture, hindi naman kakapturing kasi yan Ang pinili yung knight. Genius ang decision dito ni Fabi. Nag-bishop b2, bad move. Ang tamang tira naman daw dito ay knight b2. Na tatagpas muna ng pawn bago makuha ng buong buo yan, pero aatras, bishop c3, tapos bishop a6, and a4. Ayan. Okay, slightly better lang ang black dito. Pero balik tayo sa nangyari, nag-bishop b2, ayun, napakawais ng decision ginawa dito ni Fabi. Himbis na capturing niya ang libreng pawn, mas tinagpas niya yung knight. Wais yan. Bakit? Capture, rook d8. Yun lang, napaaga ng atake. Dapat daw po, kung mag-rook d8 lang din, castle queenside. Ilalagay ko yung, ibabangga ko lang pala. Ayun, castle queenside. Sa Fisher random rule ng castling, ganyan po. Okay? Di pa naman nagagalaw ang tore at king Pwede pang mag-castle queenside. Kasi po, yung tore sa HA, considered na kingside rook yun Ito, queenside rook yan, kahit napasok pa yan sa kingside. Ino-consider yan na nasa queenside pa rin. Okay? Kaya pag binangga yan, magka-castle queenside. Yan daw ang much better. Na total, naka-threat din naman sa pawn, mas naging safe pa ang black king kumpara dyan sa king g8. Yun ang comparison. Okay? Balik tayo. Pero nag-rook d8, king e2 dinipensahan at nag-knight a6, threat sa pawn. Nag-rook c1, counter attack. Nag-c5, kinapture na knight takes c5, may threat sa pawn d3 and bishop f6. Ayun, threat ang tore, double, tinuluyan na, at kinapture yung pawn. Ayan, dito wag tayong may excite mga kamatsas na, uy, capture ang knight. Bitin ang tore, lipad. Kaso pag kinapture yan, masakit. May rook e3, check muna. Depensado. Pag iwas ng king sa kakakapture ng tore, iyakan time. Kaya wag tayong ma-excite palagi. Laging busisiin, laging tingnang mabuti. Bishop takes pawn, nag-rook a3, threat ang pawn, dinipensahan. Nag-knight e6, tineret ang bishop. Nag-bishop f6 to protect the jump na paparating. Knight d4 din, malakas. At dito nag-king f7, nag-bishop e5, blunderatious ang ginawa dito ni world champ. Dapat daw atras lang bishop c3. Ngayon, ano ang hatol sa blunderatious na yan? Pakiguess nyo po. Huling bitaw na tira na pa-resign si world champion Ding Liren. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa nakakita ng rook e3 check. Kitang-kita Tapos, laglag ang bishop. Naunahan kagad na buwan na manuhan ng talo si world champ. Pero tingnan natin. Baka single round robin naman ito. Baka makabawi naman si world champ Ding Liren sa mga susunod Okay? Ang tabayanan nyo po, pipili ako ng best game sa round number 2. Natapos na nga yun Kasi alam ko, posted na ito Nirepost ko ulit. Gawa nang hindi pala gumagalaw ang pyesa. Aroy!
Ayan, di ko nabantayan kasi dalawa yung screen ko. Banat ako ng banat sa isang screen ko. Di pala gumagalaw dito sa aking OBS. Iyakan time mo. Gawa na yung best game ng round number 2 eh. Okay? Ipapakita ko po yung standing nila sa day 1 sa best game na mapipili natin sa round number 4. Doon na lang para medyo na-excite pa kayo. Di nyo pakita yung mga patamaan ng naging resulta ha. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.